Matapos ang Chapter 230 ng Sakamoto Days kung saan nagkaisa sina Kamiyate at Hisuke upang harapin si Kumanomi. Sinabihan ni Kamiyate si Hisuke na atakihin ng helicopter sa himpapawid at gamit iyon ay nakabuo sila ng isang air cannon. Dumaan ang malakas na puwersa ng hangin sa tunnel at tumama kay Kumanomi na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngayon ay atin nang sisimulang talakayin ang susunod na kabanata ng Sakamoto Days at ito ay ang Chapter 231. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kung saan makikita ang isang police officer na nakatali at nakahandusay sa sahig, duguan at hirap gumalaw. Mahina siyang umuungol, tina nawawalan ng lakas. Ipinakita si Lola Mia na tinanong si Lou kung maayos ba ang kanyang kalagayan at mahina namang tumugon si Lou ng oo. Samantaya, litong-lito at kinakabahan si Lou habang iniisip kung saan nanggaling ang bala at kung sino ang nagpaputok nito. Dumaan din sa kanyang isipan kung si Hisuke na ba ang tumulong sa kanya. Bukod dito, nag-aalala rin siya para sa mga itinuturing niyang pamilya, sina Sakamoto, Shin, Hisuke at ang iba pa. At tahimik na umaasa na nasa ligtas silang kalagayan. Paglipat ng eksena, ipinakita sina Hisuke kung saan makikitang tuluyan ng gumuho at nawasak ang tunnel na kanilang ginamit bilang air cannon. Ang matinding puwersang inilabas dito ang naging susi upang makabuo sila ng huling atake laban sa kanilang kalaban. Kasunod nito, tumambad ang anyo ni Kumanomi at ng lalaking nakamaskara. Kapwa nakahandusay sa lupa at wala ng malay. Bakat sa kanilang katawan ang bigat ng pinsalang tinamo. Ang dating matitibay at nakakatakot na kalaban ay ngayon ay wala ng magawa kundi manatili sa kanilang pagkakadapa. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyang nakumpirmahan ang kanilang pagkakatalo. Nagtagumpay sina Hisuke at Kamiyate bilang mga sniper matapos maisakatuparan ang kanilang plano at pabagsakin ang dalawang malalakas na kalaban. Isang matinding tagumpay na bunga ng tiwala at koordinasyon nila sa isa't isa. Bagamat halata ang matinding panghihina sa kanya muka, nagawa pa ring magsalita ni Hisuke. Sa huli, binanggit niya na nagawa rin natin, na parabang ipinapahatid niya ito kay Mr. Sakamoto, alinsunod sa kanilang napag-usapan. Napahanga si Kamiyate sa ginawa ni Hisuke at mariin niyang binanggit sa kanyang isipan na hindi lamang ito isang sniper pang long range, ginagamit din niya ng mahusay ang paligid at kapaligiran sa bawat atake. Sa sandaling iyon, kinilala ni Kamiyate na halos magkapantay na sila ng antas. Inimbitahan niya si Hisuke na sumali sa order dahil naniniwala siyang nababagay ito roon bilang isang kasama. Ngunit kapansin-pansin na labis nang bumigay ang katawan ni Hisuke matapos ang matinding laban. Sa kabila ng kanyang tapang, hindi na niya nakayanan ang bigat ng pinsala at tuluyang bumagsak siya sa lupa. Agad itong ikinabahala ni Kamiyate, halatang nabigla at nag-aalala sa biglaang pagbagsak ng kanyang kasamahan. Agad niyang binuhat si Hisuke sa kanyang likod upang mailigtas ito. Habang naglalakad, nagulat ang mga sibilyang kanilang nasa lubong dahil sa sobrang dami ng dugo na umaagos mula sa katawan ni Hisuke. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at ilan sa kanila ay labis na bahala. Sabay banggit ni Kamiyate na kailangan siyang madala kaagad sa ospital bago pa lumala ang kanyang kalagayan. Mabilis na tumakbo si Kamiyate habang pasan-pasan si Hisuke sa kanyang likuran. Sa gitna ng kalsada, paulit-ulit niyang sinisigawan ang mga sibilyang tumabi at magbigay daan dahil ang kanyang kasamang bitbit ay malubhang sugatan at kailangan nilang agad na makadaan. Samantala, kahit nalalambot at halos wala ng kulay ang kanyang muka, nanatiling may malay si Hisuke habang nakasakay sa likuran ni Kamiyate. Habang patuloy na tumatakbo si Kamiyate dala si Hisuke, bigla nilang nadatnan sa kanilang harapan ang napakaraming tao na nagkukumpul-kumpul sa kalsada. Sa unang tingin ay malinaw itong isang malaking pagtitipon, tila isang rally. Ang iba ay may hawak na mga plakardo at poster at kapansin-pansin na lahat ng iyon ay may markang X. Nagulat at napatigil si Hisuke, hindi malaman kung ano ang nangyayari. Habang pinagmamasdan ng paligid, agad niyang napansin ang markang X na nakapinta sa mga poster at watawat na daladala ng mga nagrarally, na lalo pang nagpaigting sa kanyang pagkakalito at kaba.
Agad niyang dinampot sa balikat ng isang mga tao roon, mariin at puno ng seryosong ekspresyon. Sa bigat ng sitwasyon at dami ng tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, direkta niyang tinanong ang lalaki kung anong klaseng grupo ang kanilang kinabibilangan. Hindi naman direktang itong sinagot ng lalaki. Sa halip, tinignan niya si Hisuke na tila nagtataka at saka mariing nasabing, "Hindi mo ba alam, delikado na ang sitwasyon dito sa Japan ngayon?" Ipinaliwanag ng sibilyan na ang lahat ng mga nagrarally ay pawang mga taga-suporta ng Shinsei Satiren o mas kilala bilang bagong kilusang pagpatay. Dahil dito, lalong nayanig ang isip ni Hisuke, hindi maunawaan ang bigat ng kanyang narinig at muling napatanong sa sarili kung ano ba talaga ang grupong iyon at bakit tila napakarami ang sumusunod dito. Pagkatapos, isa sa mga kasapi ng grupo na may hawak ng megaphone ang nagsalita at mariing sabing, "Hindi na kami papayag sa pang-aabuso ng mga boss. Binaril at pinatay ko ang siraulo kong boss sa trabaho." Isang babae rin mula sa hanay ng mga nagrarally ang sumigaw ng buong lakas na si X ang katarungan. Si X ang tagapagligtas ng mga naaapi. Idinagdag pa niya na buong puso niyang sinusuportahan ang Shinsei Satiren at ipinakita ang kanyang matinding paniniwala sa kanilang adhikain. Binanggit pa ng ilan sa mga nagrarally ang kanilang sigaw, "Mabuhay si X! Pinagkalooban ng X ng kapangyarihan ang mga tao. Siya ang tunay na pag-asa ng mga naaapi at pinagmumula ng kanilang kalayaan." Nalalaki ang mga mata ni Hisuke matapos marinig ang mga sigaw ng mga nagrarally. Hindi niya inaasahang ganito kalawak at kaseryoso ang paniniwala ng mga tao kay X. Sa isip-isip niya, napakalala na ng sitwasyon, isang panganib na hindi na basta-basta mapipigilan. Mariin pang ipinaliwanag ng kausap ni Hisuke na ang lahat ng mga nagrarally ay pawang mga individual na iniligtas ng tinaguriang 3 bala. Kung babalikan, matatandaan na natapos sa kupin ng grupo ng X sa JAA ay namahagi sila ng mga baril sa mga tao. Bawat isang baril ay may lamang 3 bala lamang at iyon ang tinuturing na simbolo ng kapangyarihan at kaligtasan ng mga sumusuporta sa kanila. Sa sobrang pagkabigla at pagkadismaya, agad napasigaw si Hisuke, "Ano bang nangyayari sa inyong lahat? Mali na to! Ang Shinsei Satiren ay isang samahan ng mga mamamatay. Hindi nyo ba yun naiintindihan?" Bakat sa kanyang tinig ang galit at pagkabalisa habang sinusubukang gisingin ang katinuan ng mga nagrarally. Bigla na lamang binuksan ng kausap ni Hisuke ang kanyang polo at lumantad mula sa suot nitong t-shirt ang isang malaking markang X. Sa harap ng lahat, buong tapang niyang ipinahayag na siya man ay isa ring masugid na taga-suporta ng X na parabang ipinagmamalaki pa ang kanyang pagkakilanlan bilang bahagi ng bagong kilusan. Bigla namang inampas ni Kamyate ang hawak niyang baril sa mukha ng lalaki na naging dahilan upang mapaatras ito sa lakas ng tama. Sa kabay nito malamig niyang binigkas. Napakapangit naman ng porma ng damit na yan. Pagkatapos, ikinabit ni Kamyate ang dulo ng kanyang baril sa damit ni Hisuke upang alalain itong buhatin. Sa kabay nito pinaalalahanan niya si Hisuke na kalimutan muna ang ibang tao at ituon ang pansin sa sariling pagpapagamot dahil kung hindi, ito ay maaring ikamatay. Napaisip si Hisuke at sinambit sa kanyang isipan, "Akala ko napatumba ko na ang isa sa grupo ng X, pero kung ganito mapapahamak na ang Japan." Samantala, sa TV ay ibinalita ang patungkol sa isyu ng mga baril na ipinamimigay sa ilalim ng pambansang sistema ng pagpapahintulot sa pagdadala ng mga armas. Ngunit dahil hindi na ito magamit, nag-alsa at naglunsad ng mga protesta ang mga tao sa iba't ibang lugar. Ang kalagayan ng kaayusan ay patuloy na lumalala. Inilipat naman ang eksena sa JCC kung saan napanood ni Toramaru, Amane, Mafuyu at Natsuke Seba ang balita. Nadismaya si Toramaru sa kanilang napanood at nang hinayang sa pagsusumikap nilang hadlangan ang pamamaril. Sa kanyang likuran ay naroon sina Mafuyu at Amane na kapwa-bahala rin. Napaisip si Natsuke at sinabi sa kanyang isipan na siguro nga ito talaga ang layon ng X. Kahit na matagumpay nilang naihadlang ang paggamit ng mga baril, may iba pa rin silang paraan upang maghasik ng karahasan. Sa huli, ang mga baril mismo ang naging mitsa na naglabas ng tunay na karahasan sa loob ng mga tao. Kasama nila rin si Kaji at napansin niya si Amane na tila may gumugulo sa kanyang isipan kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Binanggit ni Amane na wala naman, ngunit iniisip lang niya na ang Japan ngayon ay katulad ng kanyang dating sarili. Lahat ng tao ay nalilito at naiimpluwensyahan ng X, kaya nawawala na sila sa sarili nilang katinuan.
Idinagdag pa niya na noong siya ay nasa ganoong sitwasyon ay sina Mr. Sakamoto ang pumigil at nagpahinto sa kanya. Kaya ngayon, sila naman daw ang may tungkuling pigilan ang mga taong gumagawa ng karahasan. Samantala, sa likuran ni Amane, naroon sina Sheena at ang kanyang kapatid na lalaki na kagagaling lamang sa CR. Habang nasa labas, hindi maiwasan ni Sheena na mapansin ang kaaya-ayang kalinisan ng palikuran na kanilang pinasukan. Halos kuminang ang bawat sulok at kitang-kita ang maayos na pagkakaayos ng mga kagamitan. Napansin din ito ng kanyang kapatid at agad niyang binanggit na tila talagang napakagastos ng JCC para mapanatili ang ganitong kalinisan sa palikuran. Nadaanan din nila ang cafeteria bago mag-CR at binanggit ni Sheena na mukhang napakasarap ng mga pagkaing mayroon sila. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid at nagpasya silang magtungo roon matapos nilang tapusin ang kanilang mga gawain. Napag-alaman din ni Sheena na may kurso tungkol sa lason ang JCC at bihira lamang ang may ganoon sa isang paaralan. Hinimok pa niya ang kanyang kapatid na tignan din iyon. Tinanong naman ng kanyang kapatid kung ayos lang ba na palakad-lakad lang sila sa JCC ng basta-basta. Ang grupo ni Natsuki ay napatingin sa kanila at tila nawirduhan sa dalawa. Tinanong ni Toramaru ang kanyang mga kasama kung sino sila at napansin din na gumagamit sila ng Kansai dialect, isang uri ng lingwahe sa Japan. Dahil dito, napagtanto ni Toramaru na hindi sila mga estudyante ng JCC. May ipinakita namang mga bala si Sheena sa kanyang kapatid at ipinaalam na may binibenta ang JCC ng mga bala ng Gatling gun. Labis itong ikinamangha ng kanyang kapatid dahil napakaraming bagay ang ibinibenta doon. Ngulit binanggit niya rin na bumibili na naman si Sheena ng mga bagay na hindi niya kailangan. Pagkatapos, sinabi ni Sheena na gusto na niyang gamitin ang mga bala na kanyang binili at tinanong sa kanyang kapatid kung maaari na niya itong gamitin ngayon. Mariing sinabi ng kanyang kapatid na hindi maaari, ngunit hindi niya ito pinakinggan at agad na ginamit ang kanyang Gatling gun kung saan pinaulanan niya ng bala ang grupo ni Natsuki. Nagawa naman nilang makaiwas, ngunit hindi nila nagustuhan ang ikinilos ni Sheena. Tinanong ni Mafuyo ang kanyang mga kasama kung anong problema ng babaeng iyon na bigla-bigla na lang nagpapaputok na para bang siraulo. Samantala, inamoy ni Sheena ang usok na lumalabas mula sa kanyang Gatling gun at agad siyang napuno ng kasiyahan sa bango nito. Para sa kanya, kakaibang karanasan ang amoy na iyon. Kahit galing pa sa lungsod ang powder, ramdam niyang may kakaibang klase ng karangyaan at sopistikadong amoy ang dala nito. Humingi naman ng pasensya ang kapatid ni Sheena sa mga tao at mariing sinabi na nasira lamang daw ang baril ng kanyang kapatid. Pinagmasdan namang mabuti ni Amane si Sheena at pagkatapos ay namukaan niya ito. Agad niya itong ipinaalam sa kanyang mga kasama. Noon, nakita na niya ito sa ulat ng JCC sa Kai Academy sa graduation exam ng Assassination Department. Sila ang magkapatid na kambal na sabay na nakapasa at nakakuha ng pinakamataas na score bilang pinakabatang nagtapos. Napaisip si Natsuki kung bakit sa lahat ng lugar na maaari nilang puntahan sa kasalukuyang kaguluhan ay sa JCC pa sila napadpad. Habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon, unting-unting may ideya na pumasok sa isipan niya. Tila piraso ng palaisipan na nagsisimulang dumikit-dikit. Narinig ni Sheena ang sinabi ni Amane tungkol sa kanilang magkakambal at nasiyahan siya dahil sikat na pala sila at madadagdagan na naman ang kanyang mga followers. Binanggit naman ng kanyang kuya na ang mga assassin ay hindi dapat nasa Instagram. Pagkatapos, tinanong ni Sheena ang kanyang kuya kung ano ang nakasulat sa libro na dapat nilang tapusin. Sinabi nitong sandali lang at binanggit na ang mga tao na may malalim na kaugnayan sa Sakamoto store ay silang, ngunit bigla siyang pinutol ni Sheena at sinambit, kahit sino na lang. Kung marami ang magiging bangkay, hindi naman yun magiging problema sa atin, di ba?
Dito na natatapos ang Chapter 23 ng Sakamoto Days. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito, can I get a like, comment, and subscribe for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.